Si Kabesang Tales ang nag-iisang anak ni Tandang Selo, ang matandang mangangahoy na kumupkop kay Basilio sa gubat noong bata pa ito. Sa paniwalang walang nagmamay-ari sa isang lupain, ay sinaka ito ni Kabesang Tales, ngunit nang mag-ani ang kanyang pananim, siya ay siningil ng mga praile ng 20 hanggang 30 pisong buwis. Nais tumutol ni Kabesang Tales, ngunit pinigilan siya ng ama. Tiisin mo na. Ipagpalagay mo na lang na ang 30 pisong iyon ay natalo sa sugal o kaya'y nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Natupad ang pangarap ni Kabesang Tales na makapagpatayo ng bahay na yari sa tabla. Pinagkaisahan siyang gawing kabeza de barangay ng kanyang mga kanayon. Lubhang magastos ang tungkuling ito dahil kinailangan niyang bumili ng magagarang damit at naubos ang kanyang oras sa pagpunta sa kabisera. Manalo ka man sa kaso, anak. Tiyak na maghihirap ka. Ni isang saplot ay walang matitira sa'yo. Lahat tayo, Ama, ay babalik sa alabok at ipinanganak na walang saplot. Inilakad ni Kabesang Tales kung kani-kanino sa pamahalaan ang karapatan niya sa lupa. Pinagsamantalahan naman ng mga ito ang kanyang kamangmangan. Napiling maging sundalo ang kanyang anak na si Tano, ngunit hinayaan niya ito sa halip na magbayad ng kapalit. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung mananalo ko sa usapin ay mapababalik ko si Tano. Ngunit kung ako'y matatalo ay hindi ko na kailangan ng anak. Isang araw, dinukot ng mga tulisan si Kabesang Tales at ipinatutubo sa halagang 500 piso. Halos mabaliw sina Tata Selo at Huli. Hindi nila alam ang gagawin. May 200 piso si Huli, ngunit hindi iyon makasasapat. Siya ay nagdasal ng nagdasal, ngunit walang milagrong naganap, kaya't nagpasya siyang manilbihan sa isang mayamang kababaryo. Kung aalis ka, babalik na ako sa gubat. Kailangan makabalik ang aking ama, at kapag nanalo tayo sa usapin ay matutubas ako sa pagkaalila. Malalaman din niyang pinili ko pang ako ang masanla kaysa masanla ang agnos na bigay niya sa akin. Naantala ang pagdating ni Basilio sa Santiago nang harangin ng Guardia Sibil ang karwaheng sinasakyan niya. Nagkataong naiwan ng kutsero ang sedula nito, kaya't kinulata ito ng Guardia Sibil. Marahil ay walang mga gwardiya sibil noon. Kung meron ay hindi sila mabubuhay ng matagal dahil sa pangungulata. Habang naglalakbay, pinahinto ng mga Guardia Sibil ang kutsero dahil walang ilaw ang karwahe. Bawal iyon sa batas. Nakiusap ang kutsero, ngunit hindi siya pinagbigyan. Ipipiit siya sa bilangguan. Nakauwi si Basilio sa bahay na kanyang tinutuluyan. Bahay iyon ni Kapitan Tiago na tinitirhan ng isang katiwala. Ibinalita sa kanya ng katiwala ang pagkakadakip kay Kabesang Tales. Dahil sa balitang iyon ay nawalan siya ng ganang kumain.